Good day everyone. We are here today to present our project proposal. The title of our project is Designing an Integrated Room and Facility Reservation System for Faculty and Students. Ang presentation na ito ay nagpapakita ng aming plano para sa isang online reservation system. So ano ba yung project namin? Basically, it's an online system for booking or reserving rooms, computer labs, and equipment. Ngayon kasi sa CCS, ang proseso ay manual. Nag-i-email or tumatawag o nasusulat pa sa papel o logbook. Gusto namin itong gawing digital. Ang target timeline namin ay magsisimula ng December 5, 2025 at target matapos ng December 30, 2025. For now, nasa proposal phase pa lang kami at hinihintay ang approval. Kami-kami lang ang magiging team. Ako si Dennis Quijano, kasama si Andrea Romulo at John Adrian Del Rio ay magiging project managers. May specific roles din kami. Ako ang magiging database administrator at programmer. Si Quijano at si Romulo naman ang UI at UX designer. Kaming lahat ay magtutulungan para sa documentation. Meron din tayong consultant na karaniwan ay ang faculty advisor namin para magbigay ng guidance. Sino-sino ang magagamit ng system? Ang primary users ay ang CCS faculty, staff at students. Pero hindi lang sila, may support and collaboration din galing sa CCS IT Department, Administrative Office, Faculty Council, at student organizations. Mahalaga ang participation nila para masigurado ang system ay swak sa pangailangan ng lahat. Ano ba ang mga layunin namin? Ang general objective ay gumawa ng secure, madaling gamitin, and integrated na online reservation system. Mga specific objectives, gawing real-time ang availability ng rooms, i-automate ang approval, halimbawa, auto-approve para sa faculty, magkaroon ng notification system sa email o sa app mismo, bigyan ng admin ng dashboard para makita ang usage reports, i-integrate ang university login or LDAP para secure. Lahat ito ay para maging efficient at walang conflict ang booking. Paano ba ang sistema ngayon? Ang tawag dito ay as-is process, meaning yung current na nangyayari. Ito ang mga problema. Manual ang lahat, papel, spreadsheet, email, madalas ang doubling booking, hindi real-time ang availability, matagal ang coordination, hirap gumawa ng reports. Ang resulta, sayang ang oras, nagkakagulo sa schedule at hindi optimize ang paggamit ng mga facilities. Ngayon, ito naman yung to be process namin, yung gusto naming mangyari sa project namin. Sa bagong system, iisa lang ang platform para mag-book. Makikita ang real-time availability. Aaprubahan ng system ang booking kung pasok sa rooms. May automatic na notification. Pwede mag-book 24/7. Ang benefits, maiiwasan ang doubling booking, automated na at mas madali para sa lahat. So ano yung gagamitin nating technology? Ito yung naisip namin, technology stack. Sa front end, ito yung user interface. Sa back end, ito yung logic system. Database, storage ng data. Sa authentication naman is yung university login. Sa hosting, sa university IT infrastructure. Ang development process namin ay agile na may 2-week sprints, paunti-unti naming i-build in ang system. Sa kung paano namin ito i-convert from plan to reality, ito yung aming phased approach. Step 1, development. Una, yung core booking module, tapos approval workflow, notification at admin dashboard. Step 2, testing. Unit testing, integration testing at user acceptance testing kasama ang mga faculty at students. Step 3, deployment. Pilot muna ng isang department
Pag okay na, i-roll out sa buong CCS. Step 4, training. Training para sa admin at orientation para sa lahat ng user. Step 5, support. May 6-month post-launch warranty period ang aming team bago i-hand over sa IT department. Para namang sa aming project timeline, gumamit kami ng proposed timeline gamit ang Gantt chart. Initiation phase, December 5 to 19, 2025. Paggawa ng project charter at team formation. Planning and design, December 20 to January 2, 2026. Requirements gathering at system design. Development, January to March and 2026. Coding at paggawa ng UI at UX. Implementation, April to May 2026. Pilot deployment, UAT, training at full rollout. Evaluation and support. June to December 2026. Feedback collection, optimization, at handover sa IT department. In risk assessment, syempre, may mga risk na pwedeng mangyari. Ito yung mga risk assessment namin. Sa high risk, baka mahirapan sa schedule dahil estudyante pa kami. Number 2, pwedeng magka-problema sa integration sa university LDAP. Meron din tayong medium risk. Pwedeng magbago ang requirements habang nagde-develop. Baka may ayaw gamitin ng isang user ang bagong system. Pwedeng may bugs pagka-launch. Paano namin ito maiiwasan? Makikipag-usap na agad kami sa IT department. Realistic ang planning. Throughout testing at pilot deployment muna, isasama ang user sa design at bibigyan ng training. Magkano ang kailangan? Ang total project budget ay 559,528. Pero ano pa yon? Hindi pa namin masyadong sure din kasi masyadong mahal. Sa malaking bahagi naman nito, yung 534,600 ay para sa development cost. Kabilang dito ang project management is 120,000 pesos, sa programming 150,000 pesos, sa UI and UX design is 45,000, sa testing and QA 60,000. Ang 24,928 pesos naman ay para sa operational costs ng first year tulad ng hosting, domain, internet, at security certificate. About naman sa project monitoring and evaluation, paano namin masusukat kung successful yung project? Ayun nga, gamit yung Key Performance Indicators or KPIs. Halimbawa ng KPIs, na-approve na ba ang project charter? Na-complete na ba ang prototype? Successful ba ang LDAP integration? Tapos na ba ang user acceptance testing? At ilang training session na ang nakandak? Ang success para sa amin ay kapag wala ng double bookings, bumilis ang proseso, mas ginamit ang facilities, masaya ang mga users. In our expected outcomes naman, kapag successful na yung project namin, ano-ano nga ba yung expected outcomes namin? Para sa users, may 24/7 self-service portal na. Real-time ang pag-check ng availability, automatic ang notifications, wala nang conflict sa schedule. Para sa administrators at CCS, may dashboard para sa analytics at reports, automated ang approval, mas madali ang resource planning. Overall, mas efficient at maganda ang service quality ng CCS. In our conclusion, yung system na to is solution sa mga problem ng manual reservation process. Ito ay modern, scalable at user-friendly. Ang immediate next step namin ay ma-approve ang project charter, tapusin ang software requirements specification or SRS. Set up ang IT infrastructure, magsimula ng sprint planning for development. We are confident that this system will bring significant improvements to CCS. Thank you for listening.